Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Paris Gagalangin, inyong ika-6 ng umagang banal na misa na may liturya ngayong Sabado sa unang linggo ng Kwaresma. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Douglas B. Badong, our Parish Priest. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon na ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos.
Ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw ng masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Bago po tayo mag-transition para sa ikalawang linggo ng Kwaresma, atin pong balikan ang mga sinabi sa atin ng Panginoong Hesus, kung saan pinaalala din sa atin ng ating mga pagbasa ngayon ang kahalagahan nito. Sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ibinigay ng Panginoon ang mga tuntuning na dapat sundin ng mga tao, na dapat isa puso, ng buong kaluluwa. At sinabi din sa ating salmong tugunan na mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Atin pong balikan ang ilan sa mga sinabi sa atin ni Jesus. Nung Lunes, ipinahayag sa ating ebanghelyo na sinabi ni Jesus na gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito
ay sa akin ninyo ginawa. Kung may nagutom, pinakain ba natin? Walang damit, dinamtan ba natin? Yung mga nasa kulungan, dinalaw ba natin? Yung mga may sakit, ano ang ginawa natin? At ano ang hindi natin ginawa? Dahil ito ay ginawa at hindi natin ginawa kay Jesus kung pinagkaitan natin ang ating kapwa. Noong Martes, ang sabi naman, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Malinaw po ba ito? Naririnig niyo po ba? Naririnig. Okay. Noong Miyerkules, ang sabi ni Jesus sa mga taong patuloy na nagdududa sa Kanya, o patuloy na naghahanap, yung bayang patuloy na naghahanap ng palatandaan para sila ay makumbinsi na si Kristo nga ang tagapagligtas. Ang sinabi lang ni Jesus ay, napakasama ng lahing ito. At nung Huwebes, sabi ulit ni Jesus sa atin, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka na sa kanya habang may panahon pa bago kanya iharap sa hukom. Ayusin hanggat maaga. At ngayon, sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Narinig po ba lahat ng ito? Narinig natin. Ang problema, naglalaban ang kalooban natin. Nagmamatigas ang ating mga kalooban. Sabi ni Jesus, ibigin ang kaaway, idalangin ang mga umuusig sa atin. Mahirap, no? Kasi tayo bilang tao, ang gusto natin, hustisya. At pag sinabing hustisya, kailangan makaganti tayo. Hindi pwedeng, basta na lang tayo inapi. Kailangan makaganti tayo. So, paano natin gagawin ito? Kristiyano tayo. Pag sinabing Kristiyano, sumusunod dapat kay Kristo. Ano ba gaya ng sinabi ko, no? Ano ang sinabi sa atin? Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos sa mga tuntuning ibinigay niya sa atin. So, pero pagdating sa puntong ito, Lord, ang hirap naman magpatawad. Pinatay yung, di ba? Maaring isa ka sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Pinatay. Nung panahon ng extrajudicial killing, di ba? Aping-api ka. Luging-lugi ka. Ngayon, paano ko ipagdadasal yung pumatay at kumuha ng mahal sa buhay ko? Sa panahon ngayon, sa mga nangyari nitong mga nakalipas na araw, ang daming taong galit. Ang daming tao na hindi lang galit, no? Maraming tao ang nakikipaglaban sa taong pumatay. Na parang okay lang na pinatay at ang panig o pinapanigan ay ang pumatay. Ngayon sa atin, sabi ko, paano ko kaya ito sasabihin doon sa mga naging biktima noon? Ay pagdasal natin si Duterte. Kasi yun yung
mabuting gawin. Yun yung sinasabi ni Jesus. Kung para sa atin, mali yung kanyang ginawa, pero wala sa atin ang paghatol. Ipaubaya na natin sa tamang proseso, lalong-lalo na ipaubaya natin sa Diyos. Wag na nating dagdagan pa yung tayo-tayo. Minsan, hindi naman tayo sangkot. Hindi naman tayo, minsan hindi naman tayo kasali, pero tayo ang galit na galit din at nakikipag-away. Mga supporters, nag-away-away. So hanggat hindi natin sinusunod ang Diyos, ang kanyang mga sinasabi, hindi matatapos ang kaguluhan. Kasi kung ang sigaw natin, hustisya, at ang hustisya ay ilalagay natin sa ating mga kamay, wala talagang mangyayari. Kaya hilingin natin sa Diyos, no? Kasi ang makakatulong sa atin at ang makakapigil sa mga kaguluhang ito ay kung paghahariin natin ang pag-ibig sa ating mga puso. Pag-ibig, hindi dapat itong mawala. Hindi dapat itong mapalitan. No? Yung pagmamahal, papalitan natin ng galit. Na ngayon, no? Parang yung dating ng biktima, ngayon ay parang siya na ang biktima. Ganun din sa atin. No? So, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Ang kailangan lang, matuto din tayong humingi ng tawad, makipagkasundo. Kaya nga, di ba sabi kahapon, ayusin na agad, makipagkasundo na. Kung pairalin natin ng pride, yung mga ego natin, mahihirapan talaga tayong gawin ito. Pero ulitin ko po, ito ang sinabi ni Jesus at sinabi din, mas magiging mapalad kung matututo tayong sumunod sa Diyos. Huwag sa tao. Hindi tao ang dapat nating sundan, hindi tao ang dapat na magdikta sa atin. Kasi kung tao lang, gantihan natin, kulong natin, patayin din natin. Kung tao. Pero kung sa Diyos, pagmamahal ang dapat na isukli sa mga taong nang nakit o nakagawa ng hindi maganda sa atin. Kaya kung isipin natin, kailan ba nga tayo nagdasal para sa mga kaaway natin? At anong uri ng dasal? Pinagdasal ba natin na mamatay na siya? O pinagdasal natin na sana maliwanagan ang kanyang isip, maliwanagan, nang sa ganon ay mas maging tama ang kanyang gagawing desisyon. Magkaroon ng pag-ako, magkaroon ng pag-ako din ng responsibilidad sa kanyang mga ginawa. Pero muli, sa atin, I'm sure kung ikaw ay nasaktan, hindi natin inaalis na ikaw ay damahin mo yung sakit. Hindi natin inaalis yan. Pero lumapit ka sa Panginoon, humingi tayo ng lakas dahil kung tayo lang, hindi natin magagawa ang magpatawad. Hindi natin magagawa ang lumuhod at ipagdasal ang nagpahirap sa iyo. Tanging sa tulong ng grasya ng Diyos ito magagawa. Amen? Tumayo po tayo. Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway biyayaan at gatimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Edita na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.